Ang ikalimang istasyon. Pinasan ni Jesus ang krus. Sinasamba at pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus ay tinubos mo ang mundo. Kinuha si Jesus. Inilabas at ipinapasan sa kanya ang krus patungo sa Golgotha o dako ng bungo. O sige, ilagay na yan sa balikat niya. O yan, pasukin mo yan. Pwes, kaya mo dapat yan. Oh, Hari, paumanhin na lang at wala kang aliping pwedeng utusan para buhatin ito. Tiis ka na lang yan. Hindi naman ganun kalayo ang Golgotha. Magpipitong raan na yaro na lalaki. Pagmasdan si Jesus. Nakapaa sa mainit at mapatong daan. Unti-unting bumabaon sa kanyang balikat ang krus. Sa balikat niyang sugatan dahil sa paghahagupit sa kanya. Naghahalo na ang kanyang pawis at dugo. Payuko siya ng payuko sa bigat ng krus. Umihip lang ang hangin at babagsak na siya. Ngunit patuloy pa rin siya sa pagpasad ng krus. Kung si Kristo ay may pasang krus, dapat nating asahan tayong mga naghahangad at sumunod sa Kanya na may krus din tayong papasan. Kung wala tayong krus na pasan, kung masyadong madali ang pagsunod kay Jesus, baka hindi na si Jesus ang ating sinusundan. Kung wala tayong mga pagsubok na daraanan sa ating pagsisikap maging Kristiyano, baka ibang Kristo ang dinudiyos natin. Ang gawin ni Jesus ay hindi ang gawin ng mundo. Kaya kung wala tayong hinaharap na balakid o pagharang mula sa mundo, baka naman ang landas natin ay hindi na ang landas ni Kristo. Hindi madali ang magmahal. Kung masyado tayong nanadalian, baka hindi talaga tayo nagmamahal. O baka naman ang pinili ng nating mahalin ay yaong madaling mahalin, yaong susuklian lang ang ating pagbibigay. Baka kailangan pa natin itulang ang ating sarili. At subukang mahalin ang madalang mahal. Ang mga tao sinasaktan ka. Ang yaong nagbubuhos ka na ng sarili mo ay hindi ka pa rin pinapansin. Ito ang ating krus. Krus na mabigat, nakapanghihinag. Ngunit ito ay ginawa rin ni Jesus. Kaya makaaasa tayo na sa pagpasan ng krus na ito, kasama natin si Jesus.